Maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa aming channel. Sino nga ba ang mga Kananeo, ang mga taong madalas banggitin at katakutang binabanggit sa Biblia? At bakit iniutos ng Diyos ang kanilang lubos na paglipol sa kamay ng mga Israelita? Isang utos na itinuturing na isa sa pinakamabigat at pinakapinag-uusapang kautusan sa banal na kasulatan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang isang kwento na puno ng nakatagong katotohanan, matitinding labanan at malalalim na aral ukol sa pananampalataya. Ihanda ang iyong sarili upang tuklasin ang tunay na dahilan ng pagbagsak ng isang bayang nanirahan sa isang lupain ng dakilang layunin ngunit puno ng mabibigat na kasalanan. Ang rehiyon ng Kanaan na matagal nang ipinangako kay Abraham at sa kanyang mga inapo ay hindi isang bakanteng lugar na naghihintay lamang sakupin. Nang dumating ang mga Israelita, nadatnan nila ang mga malalakas at matagal nang naninirahang mga lipunan doon, kabilang dito ang mga makapangyarihang lungsod na may matitibay na muog at tinitirhan ng mga bihasang mandirigma. Ang iba pa nga'y inilarawan bilang mga higante. Sa paningin ng mga Israelita at ng Diyos, ang mga lipunang ito ay labis na tiwali at wala ng pag-asang magbago. Kaya bakit nga ba itinuring na ganoon kalaking banta ang mga Kananeo hanggang sa inutos ang kanilang ganap na paglipol? Para maunawaan ito, kailangan nating silipin ang kasaysayan at espiritual na pinagmulan ng kwentong ito. Ang Kanaan ay hindi lamang isang lugar na may masaganang ani at likas na kagandahan. Ito'y lupang pinili ng Diyos upang ipakita ang kanyang pangako, katapatan at katarungan. Dito niya planong tuparin ang tipang ginawa niya kay Abraham. Si Abraham din ang nakatanggap ilang salinlahi bago pa man ng banal na pangakong mamanahin ng kanyang mga anak ang lupaing ito. Ngunit hindi lang pagmamay-ari ng lupa ang laman ng pangako. Kasama rito ang pabor ng Diyos, tagumpay at higit sa lahat isang banal na kasunduan sa Kanya. Matatagpuan ang Kanaan sa isang mahalagang bahagi ng sinaunang gitnang silangan, nagsisilbing tulay sa pagitan ng malalaking sibilisasyon noon. Umaabot ito mula sa kasalukuyang Lebanon sa hilaga hanggang sa disyerto ng Negev sa timog at mula sa baybayin ng dagat Mediteraneo hanggang sa ilog Jordan. Sa kasalukuyang mapa, kabilang sa rehiyong ito ang bahagi ng Israel, Palestine, Lebanon at ilang bahagi ng Syria at Jordan. Kilala ito bilang isang matabang lupa. Sagana sa ani, dumadaloy ang tubig sa mga lambak at tinawag itong isang lupain na umaapaw sa gatas at pulot na sumisimbolo ng kasaganahan at buhay. Ngunit sa kabila ng kagandahan nito, isa itong napakalaking hamon, sakupin ang isang lugar na tinitirhan na ng malalakas at tiwaling mga bansa. Ang mga Kananeo ay hindi iisang bayan na pinamumunuan ng isang hari, kundi mga magkakaibang grupo na may magkakatulad na tradisyon at paniniwala. Nakatira sila sa magkakahiwalay na lungsod-estado tulad ng Jericho, Hazor, Sidon at Tyre. Bawat isa ay may sariling hari at sistema ng pamahalaan. Karaniwang napapalibutan ang mga lungsod na ito ng malalaking pader na pangdepensa, na halos imposible para sa karaniwang hukbo na pasukin. Ngunit ang mga Israelita ay hindi karaniwang hukbo at ang kanilang misyon ay hindi karaniwang kampanyang militar. Ayon sa Biblia, ang mga Kananeo ay inapo ni Ham, isa sa mga anak ni Noe, sa pamamagitan ng anak niyang si Kanaan, na kalaunan ay siyang naging pangalan ng lupang kanilang tinirhan. Ayon sa kasulatan, matapos gumawa si Ham ng isang mabigat na pagkakasala, isinumpa ni Noe ang kanyang apo na si Canaan. Ang sumpang ito ay tumagos sa maraming henerasyon at nakita ito hindi lang sa moral na pagbagsak ng mga Kananeo, kundi pati na rin sa matinding paghuhukom na dumating sa kanila makalipas ang maraming taon.
Malalim na nakaugnay ang kanilang pamumuhay sa mga paganong relihiyon na hayagang sumasalungat sa mga prinsipyo ng Diyos. Ang kanilang relihiyon ay may maraming Diyos at ilan sa mga pangunahing pinapahalagahan nila ay sina El, Asherah at higit sa lahat si Baal, ang Diyos ng kasaganahan, ulan at ani. Ngunit hindi lang ito basta pagsamba sa pamamagitan ng dasal o handog. Kabilang dito ang mga ritual na may prostitusyon sa loob mismo ng templo, kung saan ang mga gawaing sexual ay itinuturing na banal. Laganap din ang immoralidad, incest at ang pinakakakilakilabot, ang pagsasakripisyo ng mga bata. Tama ang narinig mo. Ayon sa mga paghuhukay at kasaysayan, normal para sa mga Kananeo ang maghain ng mga sanggol at batang paslit bilang handog na sinusunog para sa mga Diyos tulad ni Molok. Nababad sa dugo ng mga inosente ang mga bato ng kanilang mga altar, lahat ito sa pag-asang tatanggap sila ng pagpapala mula sa kanilang mga Diyos. Sa paningin ng Diyos, hindi lang ito kasamaan, ito ay bunga ng kasiraang moral na lubhang lalim na hindi na maaayos o matutuwid. Kaya nang ipag-utos ng Diyos ang kanilang paglipol, hindi ito basta marahas na utos, kundi isang hatol ng hustisya sa isang kulturang lumampas na sa lahat ng hangganan ng moralidad. Ngunit bukod sa pagiging tiwali sa espiritu, ang mga Kananeo ay malalakas din sa labanan. Kilala at kinatatakutan ng kanilang lakas militar. Pinoprotektahan ng matatalinong estratehiya ang kanilang mga lungsod at ang kanilang hukbo ay binubuo ng malalaking mandirigma, mga inapo ni anak na may nakakikilabot na laki at lakas. Inilarawan pa ng mga espiya ni Moises ang kanilang sarili na parang mga kulisap sa harap ng mga ito. Kaya para sa mga Israelita, hindi lang pisikal na panganib ang dala ng mga Kananeo, kundi isang napakatinding banta sa espiritu. Ang pagpapaubaya sa kulturang iyon ay maglalagay sa mga susunod na henerasyon sa panganib na baka tularan nila ang tiwaling paraan ng pamumuhay at lumayo sa Diyos. Ang pagsakop sa lupain ng Kanaan ay hindi lamang tungkol sa panalo sa digmaan o pag-angkin ng lupa. Isa itong espiritual na labanan sa malawak na saklaw. Ito ay paglalaban ng kadalisayan ng Diyos ng Israel laban sa malalim na katiwalian ng isang kulturang lubos nang inialay ang sarili sa mga Diyos-Diyosan at imoral na pamumuhay. Ang relihiyon ng mga Kananeo ay hindi lang naiiba. Ito ay sumasalamin sa isang paniniwala na sirang-sira sa moralidad at mapanganib sa espiritu. Hindi lang seremonya ang naapektuhan, pati na rin ang araw-araw na pamumuhay ng bawat isa. Si El, na itinuturing na pinakamataas na Diyos, ay inilalarawan sa mga sinaunang sulat ng ugarit bilang malupit, lasinggero at alipin ng pita. Ang kanyang kasama, si Asherah o Astarte, ay diyosa ng kasaganahan. Konektado siya sa pagiging ina at kalikasan, ngunit pati na rin sa sensualidad at prostitusyon sa templo. Hindi lamang simbolo ang mga Diyos na ito, nagbigay sila ng dahilan para ang mga tao ay mamuhay sa paraang ikinagugulat pa rin kahit sa modernong panahon. Ngunit ang pinaka-kinatatakutang Diyos ng mga Kananeo ay si Baal. Bilang pinaniniwala ang tagapamahala ng bagyo at ulan, napakahalaga ni Baal sa buhay pagsasaka. Dahil umaasa ang mga tao sa ani, itinuturing nilang nakasalalay ang kanilang kabuhayan sa pagbibigay lugod sa Diyos na ito. Naniniwala ang mga Kananeo na ang kanilang tagumpay sa bukid ay nakadepende sa pagsamba kay Baal, dahilan upang isagawa nila ang mga ritual na labis na kasuklam-suklam sa Diyos at sa mga Israelita. Kabilang dito ang mga gawaing sexual sa loob mismo ng mga templo kung saan ang mga lalaki't babae ay nakikipagtalik sa mga bayarang tagapaglingkod ng templo. Para sa kanila, ito ay sagrado, ngunit sa iba, isa itong larawan ng labis na kabulukan ng moralidad.
Kasama rin sa kanilang mga pagdiriwang ang incest at mga eksenang nagpapakita ng mga alamat ng kanilang mga Diyos, puno ng karahasan at kawalan ng anumang hangganan sa tama at mali. Ang sistemang paniniwala ng mga Kananeo ay hindi lamang nagtutulot ng kalayaang sexual. Pinalaganap at pinarangalan pa ito bilang daan patungo sa pagkadiyos. Ngunit marahil ang pinakamadilim na bahagi ng kanilang pagsamba ay ang pagsasakripisyo ng mga bata. Upang parangalan ang mga Diyos tulad ni Molok na inuugnay sa apoy at pagkawasak at maging si Baal, dinadala ng mga magulang ang kanilang mga anak, mga musmos na lalaki at babae, sa mga altar at inihahandog bilang mga sinusunog na sakripisyo. Ang mga inosenteng batang ito ay pinapatay sa pag-asang makakamit ang pabor ng mga Diyos, maging para sa proteksyon, kayamanan o pagpapala. Mas nakakabahala pa, ang mga ito ay hindi ginagawang palihim o sa tagong lugar. Bahagi ito ng opisyal na pagsamba at pampublikong buhay. Ang mga handog na ito ay isinasagawa ng hayagan sa mga seremonyang panrelihiyon, tinatanggap ng pamayanan at sa maraming kaso ipinagdiriwang pa. Kaya't nang ipag-utos ng Diyos sa mga Israelita na gibain ang bawat altar, Diyos-Diyosan at sagradong lugar ng mga Kananeo, hindi ito tungkol sa pagsakop ng teritoryo o pagpapalawak ng kapangyarihang politikal. Isa itong tuwirang paghampas sa mas malaking labanan sa espiritu. Layunin nitong wasakin ang isang sistemang panrelihiyon na naglalayo sa tao sa katotohanan at nagbubunga ng sakit, pagkasira at kamatayan. Nauunawaan ng Diyos na kung mananatili ang ganitong uri ng idolatriya, kahit sa anong anyo, unti-unti nitong kakainin ang puso ng mga Israelita at ilalayo sila sa kanilang misyon at pagkakakilanlan. Gaano man katindi ang kautusan ng Diyos na lipulin ng mga Kananeo, ito ay kailangang maunawaan ayon sa panahong iyon, sa espiritual at makasaysayang konteksto. Hindi ito basta marahas o padalos-dalos na desisyon. Ito ay bunga ng mahabang pasensya, paulit-ulit na babala at mga panawagan na magbago. Ang Diyos ay hindi naghahatol ng walang dahilan. Sa katunayan, sa aklat ng Genesis Kabanata 15, talata 16, sinabi ng Diyos kay Abraham na ang kanyang mga inapo ay mamanahin ang lupa lamang sa ika-4 na henerasyon, sapagkat hindi pa ganap ang kasamaan ng mga Amoreo. Ipinapakita nito ang isang mahalagang katotohanan. Laging nauuna ang awa bago ang hustisya ng Diyos, at binibigyan niya ng panahon ang mga tao upang magbago. Ang kanyang pasensya ay nagbibigay ng pagkakataon para talikuran ang kasamaan. Ngunit ang pasensya ay may hangganan. Sa loob ng daan-daang taon, pinayagan ng Diyos ang mga Kananeo na magpatuloy sa kanilang landas. Binigyan niya sila ng panahon upang magsisi, pinipigil ang kanyang hatol kung sakaling magbago pa sila. Ngunit sa halip na tumigil, lalo pa silang lumala, niyakap ang mga gawaing tahasang sumasalungat sa kalooban ng lumikha. Ang hatol na dumating kalaunan ay hindi bulag na parusa, kundi isang katarungan sa isang bayang alam ang kanilang kasamaan, ngunit tumangging magbago. Isa rin itong anyo ng proteksyon, sapagkat kung ginaya ng mga Israelita ang mga kaugaliang Kananeo, maaring masira ang plano ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan, isang planong inilaan niyang isakatuparan sa pamamagitan nila. Kaya't ang labanan laban sa mga Kananeo ay hindi lang tungkol sa pagsakop ng lupa. Ito'y banggaan ng kabutihan at kasamaan, ng kadalisayan at katiwalian, ng tunay na lumikha laban sa mga huwad na Diyos na naglalagay ng tao sa tanikala at kapahamakan. Ang pagdating ng mga Israelita ay hindi basta paglipat ng tirahan. Ito'y pagdating ng banal na hatol sa isang lugar na desperado sa paglilinis. Ang pangunahing layunin ng Diyos ay hindi ang lakas militar ng Kanaan o ang laki ng kanilang mga kuta.
Ang mas malalim na banta ay ang kulturang bulok sa moralidad na nakaugat sa lupain. Kung ang mga Israelita na kalalaya pa lamang mula sa pagkaalipin sa Ehipto ay hinayaang maimpluwensyahan ng mga kaugaliang iyon, madali silang malalayo sa katapatan nila sa Diyos. At sa kasamaang palad, ito nga ang nangyari sa mga sumunod na taon. Nang hindi tuluyang sinunod ng mga Israelita ang utos ng Diyos at iniwan ng ilan sa mga Kananeo sa lupain, naging matindi ang pinsalang espiritual. Unti-unting pumasok ang pagsamba sa Diyos-Diyosan sa kanilang buhay. Pinahina ang kanilang paniniwala. Binago ang kanilang pamantayan sa moralidad at winasak ang kanilang katapatan sa tipan ng Diyos. Kaya't ang kautusan ng Diyos na wasakin ang mga Kananeo ay hindi bunga ng kalupitan, pagkiling o paghahangad ng kapangyarihan. Ito'y nagmula sa isang malalim na hangaring panatilihin ang kabanalan, ipatupad ang katarungan, at protektahan ang mas dakilang layunin, ang plano ng kaligtasan na itinatag ng Diyos sa pamamagitan ng Israel. Hindi lamang lupa ang ibinibigay niya sa kanila, kundi isang bagong bansang naiiba sa lahat, isang bayang pinili upang magliwanag sa isang mundong nababalutan ng imoralidad at kadiliman. Upang maisakatuparan ang pangitain na ito, kailangang alisin ang anumang maaaring magpahina sa kanilang pananampalataya o magdulot ng espiritual na lason. Ang pagsakop sa Canaan ay isa sa pinakamahalaga at pinakamahirap na bahagi ng paglalakbay ng Israel. Matapos ang daan-daang taon ng pagkaalipin sa Ehipto, sila'y pinalaya sa pamamagitan ng mga tanda at himala at pinangunahan sa ilang sa pamumuno ni Moises. Ang dapat sanay maikling paglalakbay ng ilang linggo ay naging isang mahabang landasin, puno ng pag-aalinlangan, pagsaway at mahahalagang aral sa pananampalataya. Sa panahong ito, hindi lamang sila ginabayan ng mga nakikitang palatandaan tulad ng ulap sa araw at apoy sa gabi, kundi pinagkalooban din sila ng pagkain at tubig sa gitna ng disyerto. Kasabay nito, binubuo ng Diyos ang bagong pagkakakilanlan ng isang bayang hindi pa kailanman nabuhay bilang malaya at tapat sa Kanya. Nang sila'y malapit na sa hangganan ng lupang ipinangako, ang lupang binanggit ng Diyos kay Abraham, ibinigay niya ang isang mahalagang tagubilin, magpadala ng mga espiya upang siyasatin ang lupain. 12 lalaki, isa mula sa bawat tribo, ang pinili upang maglakbay sa Canaan. Layunin nilang obserbahan ang lahat, ang mga tao, kalagayan ng lupain, lakas ng mga lungsod, at kung anong mga yaman ang naroon upang makapaghanda ang Israel sa misyon. Isa itong praktikal na hakbang at pagkakataong palakasin ang tiwala nila sa pangako ng Diyos. Ngunit ang resulta'y ikinagulat ng buong kampo. 10 sa 12 espiya ang bumalik na puno ng takot. Ikinuwento nila ang mga lungsod na may matataas at matitibay na pader, hukbong tila imposibleng talunin at mga higanteng inapo ni anak na nakakatakot sa laki at lakas. Nagdulot ang ulat nila ng matinding takot sa buong bayan. Sinabi nila, pakiramdam namin ay para kaming mga tipaklong sa harap nila. Hindi lang ito tungkol sa pisikal na itsura, ipinapakita nito kung gaano kaliit ang tingin nila sa sarili sa harap ng ganoong kaaway. Mabilis na kumalat ang negatibong pananaw na ito sa kampo, na naging dahilan ng malawakang takot, pangamba at pag-aalburuto. Ang tiwalang nagdala sa kanila hanggang sa puntong iyon ay biglang napalitan ng takot na nagpahinto sa kanila. Sa gitna ng lahat ng tao, 2 lamang ang nanatiling matatag, sina Josue at Caleb. Nakita rin nila ang parehong mga higante, ang matataas na pader at ang malalakas na hukbo, ngunit iba ang naging tugon nila. Tiningnan nila ang lahat gamit ang pananampalataya. Naniniwala sila na kung ipinangako ng Diyos ang lupaing iyon,
walang pader o mandirigmang makahahadlang sa kanyang salita. Buo ang loob nilang sinabi sa bayan, "Kung kasama natin ang Diyos, ibibigay niya sa atin ang lupa. Huwag kayong matakot sa kanila." Ngunit nilamon ng sigaw ng takot mula sa karamihan ang kanilang mensahe. Ang mga Israelita na paralisa ng kawalan ng pananampalataya ay nakatuon lamang sa mga panganib sa harap nila at nakalimot sa Diyos na minsan nang nagahawi ng dagat para sa kanila. Ang pagpiling iyon na mas maniwala sa takot kaysa sa Diyos ay nagdala ng mabigat na kapalit. Ang salinlahing iyon na kilala sa kanilang pagrerebelde at pagdududa ay hindi pinayagang pumasok sa lupang ipinangako. Ipinataw sa kanila ang hatol na magpagala-gala sa ilang sa loob ng 40 taon. 1 taon para sa bawat araw na ginugol ng mga espiya sa pagsisiyasat sa Canaan. Sa panahong iyon, namatay ang lahat ng matatanda ng salinlahing iyon sa disyerto maliban kina Josue at Caleb. Tanging ang kanilang mga anak ang bagong salinlahi na lumaki sa labas ng Ehipto na hindi nabuhay bilang mga alipin ang makapapasok sa lupaing ipinangako ng Diyos. Ang pagkaantala ay hindi lamang parusa. Isa rin itong panahon ng paghubog at pagsasanay. Hindi nais ng Diyos ang isang bansang puro lakas lang ng sandata. Nais niya ng bayang may matibay na ugnayan sa Kanya. Ipinapakita ng kabanatang ito na ang pagsakop sa Kanaan ay higit pa sa panalong militar. Ito'y isang paglalakbay na espiritual. Tinuturuan ng Diyos ang Kanyang bayan na lubusang magtiwala sa Kanya kahit na tila imposibleng manalo. Ang tagumpay ay hindi lamang tungkol sa pagbagsak ng ibang mga bansa. Ito'y tungkol sa paninindigan sa pananampalataya, pagtanggi sa takot at pagpiling sumunod kaysa umatras. Ang tunay na labanan ay hindi lang nasa larangan ng digmaan, nasa loob ito ng puso. Pananampalataya, katapatan at kadalisayan. Ang mga ito ang tunay na sandata. Sa panahong iyon, unti-unti pa lamang itong hinuhubog sa kanila. Kaya't ipinagpaliban ng Diyos ang pagsakop. Sa kanyang ganap na karunungan, ipinakita niyang ang kanyang mga pangako ay may kasamang proseso. Hindi lang ito tungkol sa pagdating sa layunin, kundi sa pagiging uri ng taong handang tumanggap nito. Ginagamit ng Diyos ang paglalakbay upang turuan tayong magtiwala, magpakatatag at lumago sa pananalig. Nang matapos na ang pamumuno ni Moises, ang tungkulin ng paggabay sa bayan ay napunta kay Josue. Napatunayan niya ang kanyang pananampalataya at tapang, at siya ang piniling ipagpatuloy ng Diyos ang misyon. Habang humaharap siya sa napakalaking hamon, tumanggap si Josue ng tuwirang mensahe mula sa Diyos. Magpakatatag ka at magpakatapang, sapagkat ikaw ang mamumuno sa bayang ito papunta sa lupang ipinangako ko sa kanilang mga ninuno. Sa mga salitang ito, nagsimula ang isa sa pinakamakapangyarihan at hindi malilimutang kampanya sa buong Biblia. Ang paglalakbay na ito ay hindi lamang kampanyang militar. Ito'y puno ng mga himala at malalalim na aral ukol sa pananampalataya. Ang unang hamon ay dumating sa Ilog Jordan na nooy umaapaw dahil sa tagulan. Sa paningin ng tao, imposibleng tumawid. Ngunit ang parehong Diyos na naghawi ng pulang dagat noon ay muling gumawa ng daan. Tumigil ang agos ng tubig sa Jordan at nagsalansan parang pader at nakatawid ang bayan sa tuyong lupa. Muli nilang nakita kung paanong gumagawa ng daan ng Diyos kung saan walang daan. Dinaglaon, humarap sila sa isa sa pinakakilalang pangyayari sa buong pananakop, ang pagbagsak ng Jericho. Ang lungsod na ito ay sagisag ng lakas ng Canaan, may makakapal na pader at matibay na depensa. Ngunit hindi sila inutusan ng Diyos na gumawa ng mga sandata o siege machine. Sa halip, inutusan niya sila ng katahimikan, paglalakad at isang sigaw. Sa loob ng 6 na araw, nagmartsa ang mga Israelita sa palibot ng lungsod 1 beses bawat araw nang walang sinasabi.
Sa ikapitong araw, ikinalibot nila ito ng 7 beses at sa ikapitong ikot, sabay-sabay silang sumigaw at bumagsak ang mga pader. Hindi dahil sa lakas ng tao, kundi dahil sa pagsunod at tuwirang pagkilos ng Diyos. Isang makapangyarihang mensahe ito sa lahat ng mga bansang nakapaligid. Ang Panginoon ng mga hukbo ay kasama ng Israel. Nagpatuloy ang kampanya sa pamumuno ni Josue na ginabayan ng karunungan at walang sawang pagtitiwala sa Diyos. Nasakop nila ang mga lungsod tulad ng Ai, Gibeon, Hazor at marami pa. Bawat tagumpay ay higit pa sa lupa, dala rin ito ang mga aral sa pagtitiwala, pagpapakumbaba at tamang pagkilala sa kalooban ng Diyos. Ngunit may mga pagkakataong nagdulot ng pagkatalo ang pagsuway, tulad ng nangyari sa Ai dahil sa lihim na kasalanan ni Achan. Ngunit matapos harapin ang isyu, bumalik ang pabor ng Diyos at kasama nito ang tagumpay. Hindi namuno si Josue tulad ng karaniwang general. Hindi estratehiya sa digmaan ang kanyang lakas, kundi ang pusong palaging humahanap ng gabay ng Diyos. Alam niyang ang kinalabasan ng bawat labanan ay nakaasa sa kanilang katapatan sa tipan. Nang matapos na ang pananakop, hinati ni Josue ang lupain sa 12 tribo ng Israel at sa gayon ay natupad ang pangakong ibinigay ng Diyos kay Abraham noong unang panahon. Ito ang nagtapos sa isang yugto at nagsimula ng panibago, isang bagong panahon kung saan tinawag ang bayan hindi lang upang angkinin ang lupa, kundi upang mamuhay ng may pananampalataya sa loob nito. Isa itong katuparan ng pangakong ipinasa mula sa linlahi sa salinlahi at paalala na ang mas matinding hamon ay hindi ang pakikidigma, kundi ang pananatiling masunurin. Ang buhay ni Josue ay paalala sa atin na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa dami ng sundalo, kundi sa pusong ganap na sumusuko sa Diyos. Ang pagsakop sa Kainaan ay higit pa sa talaan ng mga digmaan at hangganan. Ito'y espiritual na halimbawa kung paanong kumikilos ang Diyos sa mga taong lubos na nagtitiwala sa Kanya. Ang Kainaan para sa atin ngayon ay hindi lang isang lugar sa mapa. Ito'y sumasagisag sa masaganang buhay na tagumpay, ang buhay na ninanais ng Diyos para sa bawat mananampalataya. Isang buhay na may layunin, kalayaan, malapit na ugnayan sa Kanya at kapayapaang walang hanggan. Tulad ng Israel, may mga kaaway din tayong hinaharap, mga labanan, laban sa kasalanan, personal na pakikibaka, at mga tukso ng mundong nais tayong ilayo sa katotohanan. Ang parehong panawagan ng Diyos kay Josue ay nananawagan pa rin sa atin ngayon, magpakatatag at magpakatapang. Paalala ito na magpatuloy sa pagtitiwala kahit na tila imposibleng makatawid kapag ang mga hamon ay parang higante o tila walang daan pasulong. Ipinapakita ng Diyos na ang tunay na tagumpay ay hindi nagmumula sa ating sariling lakas, kundi sa pananampalatayang nakatuon sa Kanya. At tulad ng pagkawasak ng mga Diyos-Diyosan sa Kainaan, pinaaalalahanan din tayong alisin sa ating buhay ang anumang humahadlang sa ugnayan natin sa Diyos. Maaaring matagal nang nangyari ang labanan para sa lupang ipinangako, ngunit ang mga aral nito ay buhay at napapanahon pa rin ngayon. Ang mga Diyos-Diyosan ay hindi lang mga estatwang gawa sa kahoy o bato. Maaari rin itong maging mga gawi, pag-iisip, pagnanasa o impluensya mula sa labas na pumapalit sa Diyos sa ating puso. Upang maranasan ang ganap na buhay na inihanda ng Diyos para sa atin, kailangang maging malinis ang ating puso, lubusang nakasuko sa Kanya at handang sumunod kahit pa ang pagsunod ay mangahulugang isuko ang isang bagay na mahalaga sa atin. Tulad ng paghahati ni Josue ng lupa sa 12 tribo ng Israel, si Jesus naman ngayon ang nagbibigay ng espiritual na mana sa lahat ng nananampalataya sa Kanya. Isang manang hindi nasusukat sa lupa o ari-arian, kundi sa kapayapaang panloob, kagalakang hindi kumukupas,
matalik na ugnayan sa Diyos at ang kahanga-hangang pag-asa ng buhay na walang hanggan. Ang tagumpay laban sa mga Kananeo ay anino lamang ng mas dakilang tagumpay, ang tagumpay na tinamo ni Jesus para sa atin. Tinalo niya ang mundo, ginapi ang kasalanan, at ngayon ay inaakay niya tayo patungo sa tunay na lupang ipinangako, ang walang hanggang buhay sa piling ng Diyos. Bagamat mula sa sinaunang panahon ang kwentong ito, ang mga aral nito ay sariwa at may malalim na kahulugan pa rin ngayon. Tinuturuan tayo nitong mamuhay ng may tapang, pagtitiis at ganap na pagtitiwala sa Diyos na Siya ang nagbibigay ng tagumpay kahit sa pinakamadilim na sandali ng ating buhay. Ang pagsakop sa Kanaan ay nagpapakita kung sino ang Diyos, ang kanyang kabanalan, katarungan at hindi matitinag na katapatan sa kanyang mga pangako. Ipinapaalala nito na kahit mahigpit ang kanyang mga hatol, ito'y nakaugat sa isang matinding pag-ibig para sa bayang tinawag niyang mamuhay sa katotohanan at katapatan. Ngayon, maaaring hindi tayo nakikipagdigma gamit ang espada at kalasag, ngunit humaharap tayo sa mga kaaway na kasing totoo, mga tukso na nais tayong ilayo sa Diyos. Nahaharap tayo sa mga bagay na pumupukaw ng ating pansin at nagpapalabo sa ating pananampalataya. Pinalilibutan tayo ng mundong patuloy na pilit tayong hinuhubog ayon sa imahe nito. Ang tanong ay, handa ka bang manindigan? Handa ka bang harapin ang mga pagsubok sa buhay ng may tapang at pananampalataya? Tandaan mo, ang parehong Diyos na nagtagumpay kay Josue at sa mga Israelita ay patuloy pa ring kumikilos ngayon. Hindi siya nagbabago. Siya ay malapit, aktibo at lubos na tapat sa mga tunay na sa Kanya. Nais niyang akayin ka patungo sa sarili mong Kanaan, isang lugar ng kapahingahan para sa iyong kaluluwa, isang buhay na may layunin, malalim na ugnayan sa Kanya at tagumpay laban sa anumang hadlang. Hayaan mong ang mensaheng ito ay magpatibay ng iyong pananampalataya, muling magbigay ng pag-asa at magpalakas sa iyong paglalakad sa pananampalataya. Maraming salamat sa pagsama mo hanggang sa dulo. Kung ang kwentong ito ay tumimo sa iyong puso, huwag kalimutang i-like ito, ibahagi sa iba na maaring mangailangan din at mag-subscribe upang hindi mo ma-miss ang mga susunod na mensahe. Pagpalain ka nawa ng Diyos at hanggang sa muli, mag-ingat ka at manatiling matatag.